Ako at ang kuya ay ipinanganak na mayaman, ngunit hindi tugma ang kapalaran namin ng mga magulang, kaya dinala kami ng aming master sa bundok para mag-aral ng doktrina. Nang bumaba kami, iniligtas namin ang mga magulang mula sa pagiging manggagawa. Unti-unti namin pinagyaman sila hanggang sila ang naging pinakamayamang tao sa mundo. Mga tatay at nanay, pakiingatan ninyo ang inyong mga anak. Sila ang inyong mga tagapagdala ng kayamanan. Master, Bilang isang master at disipulo, bibigyan ko kayo ng dalawang mahiwagang bagay. Ito ang libro ng pagbabago ng kapalaran na maaring malaman ang mga pangyayari sa loob ng 15 minuto. Gamitin mo ito ng mabuti araw-araw, para mabago ang takbo ng mga kaganapan sa loob ng 15 minuto. Sinsing. Ito naman ang aking kutsa sa pagkain, na ipinagkaloob ko sa iyo. Maaari mong gamitin ang treasure ball, para kopyahin ang anumang bagay. Sige na. Ang inyong mga magulang ay nasa mahirap na kalagayan ngayon, kaya bumaba na kayo sa bundok at iligtas sila. ay naku. Anong nangyayari? Boss, mukhang nabangga namin ang isang tao. 2 bata ang nadisgrasya. Patay na ba sila? Hindi pa, pero mukhang nasugatan sila. Dapat nating tawagan agad ang ambulansya. Kung hindi pa patay, dapat ituloy natin ang pagbangga hanggang mamatay sila. Nawawala ka na ba? Kung mamaratag sila, magastos tayo ng buong buhay para sa kanilang gamot. Hindi ito matatapos. Kung aksidenteng mabangga sila hanggang mamatay, isang beses lang tayong magbabayad bilang kompensasyon. Walang palamuti, diretso lang ang bangga. Huwag mo akong istorbohin. Maliit na makulit pero walang awa sa yaman. Mga bata, hindi ba kayo nasaktan? Tito, tawagan mo na ang ambulansya. Tatay, Chen-chan, Sin-sin, maaari na kayong bumaba ng bundok. Noong mga panahong malubha ang kalagayan nyo, tinanggap kayo bilang mga disipulo ni King Su Zhenren. Ako at ang inyong ina ay maraming beses nang pumunta sa bundok Kinyon, pero pinigilan tayo ni King Su Zhenren, sinabing kailangang malayo kayo sa mga mundo ng tao. tatay, miss na kita. Masakit ang baywang ni tatay. Pasensya na tatay, nasobrahan kami sa lakas ng pagtuturo ng master. Anak ko, napakagaling mo. Sa hinaharap, tingnan natin kung sino ang magtatapang na manakit sa atin. Masamang tito, bakit mo binugbog si tatay? Bakit? Narinig ko na ang kwento. Sila yung mga anak ni Liu Lei. Maliit kang cute na nilalang, pinapapasok mo ang mga bata sa gitna ng kalsada para magkunwaring nabangga tayo, nang pamalit magdemanda ng medical na gastusin. Tawagin natin ang lahat para humusga sa kaso. Ang driver ko ginagamit ang kanyang anak para dayain ako. Kinukuha mo ang sweldo nila pero gusto mo pang dayain ang boss. Walang hiya ka. Maganda ang itsura ng mga bata, pero kung ganyan ang mga magulang, liliko ang papapalaki. Hindi ganun ang totoo. Hindi alam ni tatay na nandito kami. Bumaba kami sa bundok at napunta dito bigla. Hindi marunong magsinungaling, sinasabi pang bumaba kami sa bundok. Akala mo ikaw ang isang Diyos. Ikaw ang napikon. Anong ginagawa mo? Sabi ng master, unti-unting tataas ang antas ng libro ng pagbabago ng kapalaran. Habang ginagamit ko ito, kaya ko lamang palitan ang isang salita ngayon para subukan kung effective ito. Dapat kang magbayad sa akin ng moral damages. Boss Su, magpakabait ka. Ako ay direktang lalaki. May asawa at anak ako, paninira ang ginagawa mo. Mukhang boss Chu dahil sa pag-ibig na sana'y gumawa ng masama. Nakakailang talaga dahil may pamilya na siya. Pilitin ng iba, kapag hindi pumayag ay sinisiraan. Para sa danyos, tunay na mababaw. Ano ba ang sinasabi ninyo? Bakit ko nahalik to? Hindi ba ako ayusin ang sarili kong pagkatao? Kahit papaano kailangan mong magbayad sa akin. Sabi ko punta ka sa silangan pero gusto mong sa kanluran, at ginamit mo pa ang mga bata para magdaya sa akin. Salitang pambastos yan, pati nga kahit tinalo mo ako. Kung gusto ng iba maging ganito, wala akong pake, ay siksinsin ang may pera. Tian, dadalhin ko kayo sa nanay ninyo, magkakasama tayo bilang isang pamilya. Huwag muna. Lumabag ka sa kontrata, kaya kailangan mong bayaran ako ng 1,000,000. Ang dami nun. Nanghuhusot ka. Signed ni tatay ang kontrata. Huwag mong sabihin ng mali. Nakasulat malinaw sa kontrata na hindi mo ako dapat labanan. Ganoon ang nangyari, niloko mo ako. Noong una, pumapasok ang nanay niyo bilang katulong sa bahay ni Su para mag-ipon para sa inyo. Nilagdaan niya ang hindi patas na kontrata.
Babayaran ko ang danyos, gagawin ko lahat ng kaya ko para sa inyong pamilya. Gusto ko lang ngayon magkita-kita tayo ng maayos. Lalagyan ko ito ng talaan ng utang para sa'yo. Kung katulad mo ang empleyado, makakakuha ka ba ng 1 milyon sa buong buhay mo? Hindi ako tatanggap ng talaan ng utang. Kung walang bayad ngayon, walang makakalabas dito. Ikaw, Tatay, huwag kang matakot. hindi ba kayo nasa bundok? Saan kukuha ng pera? Tingnan niyo ito, tatay. Mga tito at tita, kuya at ate, may makapahiram ba ng pera? Pagkalipas ng 5 minuto, kung hahiram ka ng 100 piso, babayaran mo ng 1,000. Kung 1,000, babayaran ng 10,000. 10 ulit na tubo. Napakahiya naman. Salamat po, Lola. Ibabalik ko po ang 1,000 mamaya. Hindi po hinihingi ng lola pabalik ang pera. Mukhang marumi kayo kaya ipakilala ko muna kayo sa pagligo. Ito, Gusto ko ng 1 milyon, hindi 100 piso. Mukha kang bobo sa pagdinig mo. Huwag kang magsabi ng 1 milyon. Kahit 2 milyon makukuha namin. Ate, plano mong gamitin ang mangkok na kayamanan na ibinigay ng master. Nga. Sabi ng master, kung maglalagay ka ng 2 piso, magiging 4 ito. Tatay, lilipat kami sandali sa tabi. Babalik kami agad. napakabait ng bata, salungat sa pagiging inutil ko bilang ama. Hindi talaga sila magkakaroon ng pera. Kailangan ko na lang umasa sa sarili ko. Palitan. Wow. Ulit-ulitin. Wow. Ulit-ulitin, dali. Mas marami pa, mas marami pa. Wow, ang dami naman. Seryoso ka bang inaasahan na ang 2 cute mong bata ang magbibigay sa'yo ng 1 milyon? Sa tingin ko kailangan mo nang magpatingin sa utak mo. Kung tawagin mo pa silang cute, huwag mo akong sisihin kung tandaang hindi ako magtitiis sa'yo. Cute. Anong nangyari? Putang ina mo. Kung pinagmamaliit mo ang mga anak ko, kahit kung mapunta man ako sa kulungan ngayon, ayusin kita. Natatandaan kita. Sapakin mo ako ng 1 suntok. Papatawag ako ng abogado para parusahan ka ng 1 milyong piso. Tatay, saktan mo siya. Sagutin namin lahat ng gastusin sa ospital. Hindi ba ito pumuno ng 1 sako ng lupa? Buksan mo ang mga mata mo ng mabuti. Ate, bibigyan niya siya ng maliit na leksyon. ML. Wow. Nanay, sinabi mo kanina na babayaran in 10 ulit. Hiram ka ng 100, saka babayaran namin ng 1,000. Itago mo na lang. Mabait na anak. Sabi mo sa tatay ng totoo, hindi nyo ba ginagamit ang mahika na itinuro ng Ganira Sidenran? Hindi pwedeng gumawa ng illegal na gawain tayo. Tatay, hindi ka dapat mag-alala dahil ang pera na ito ay nakuha ng tama at legal. Ponina, ito ay puro lehitimong kita at walang nasayang na interes ng iba. Ayos naman. Kumusta? Kumuha na kami ng 1 milyon. Good dogs don't block the road. Kunin ang pera at alis na kayo. Hindi pwede. Mga cute ninyong bata, paano kayo kukuha ng 1 milyon? Kung may ganyan kayong pera, hindi kayo maglilingkod dito sa bahay ko bilang mga utusan. Naiintindihan ko na. Siguradong peke ang mga perang ito. Hindi lang dala ang mga anak mo para manloko, pati pa peke ang pera. Ihahabol kita sa autoridad para mapunta ka sa kulungan. Peke ba ang pera? Subukan sa money detector machine, malalaman agad. Ang perang ito ay totoo. Totoo yan. Hindi pwede. Nangyayari ba na nakipagsabuatan kami ng mga bata para linlangin kayo? Sinasabi ko sa inyo, ang anak ko ay nasa finance department. Kung manira kayo sa akin, siya ang magkakasakdal sa inyo. Ang perang ito ay totoo. Hindi pwede. Ang perang ito ay totoo. Kung may ganyan kayo kalaking pera, bakit pa kayo maglilingkod dito sa bahay ko? Pumunta ang tatay at nanay para maranasan ang buhay. Bakit hindi pwede? Halika, mga bata. Halos naloko ako ninyo. Sandali lang, may nakalimutan tayong mahalagang bagay. Ang mga perang kinopya ng mangkok na kayamanan ay eksaktong pareho, pati ang mga serial numbers, kaya hindi ito pwedeng gastusin. Hindi pwedeng gumamit ng duplicate na pera sa hinaharap. Kuya, anong gagawin natin? Huwag mag-alala. Mayroon akong libro ng kapalaran. Pera. Parang balak niyang sunugin ang pera at ipapasa sa otoridad para mapunta si tatay sa kulungan.
Sobrang laki ng ganang kumain mo. Mga kaibigan, napakaganda ng araw na ito. Alam ko na, alam ko na. Kinain niya lahat ng perang ito, kaya hindi na mapapatunayan na peke ang pera. Ang galing ni Kuya. Boss Su, binigay ko na sa'yo ang pera. Ginamit mo na ito para kainin o sunugin, wala nang kinalaman sa akin. Ayos tayo. Tatay, parang sobra ang binigay natin. Ang perang iyon ay hindi lang 1 milyon, isipin na para binili na natin ang lumang kotse. Sige, mabait na anak. Tatakbo ako sa sasakyan para ihatid kayo kay nanay. Kung sasabihin mong sirang kotse ang sasakyan ko, patayin kita. Napakainit ng tubig para sa paa mo. Gusto mo ba akong painitin? Hindi ka pa marunong, kahit baboy mas magaling sa'yo. Pasensya na po, ma'am. Papalitan ko agad. Ang tanga ni na mag-asawa kaya hindi nga nila magandang alagaan ang mga bata. Nag-ipon pa para sa kanila. Siguro, matagal na silang namatay. Ma'am, Maaari mo akong siraan, pero sana hindi mo maliitin ang mga anak ko. Maging mabuti ka sa salita. Nagkaanak kayo ng 2, pero papunta sila sa tuwas na lugar. 5 taon na silang nawala. Sabi mo ba namatay sila, o nilisan na lang? Baka ipinagbili ninyo sila ng lihim, at sinabing pinalayo nyo sila para mag-aral sa bundok. Minsan, ang mga tao sa mababang uri ng lipunan ay puno ng masamang balak. Ma'am, ano ng klase ng kwento ito? Walang ina ang gagamit sa anak niya bilang panlilin lang para kumita. Sinasabi ko ito para sa mga tulad ninyo na kumikita lang ng 5,000 kada buwan at itinuturing na hindi tao. Naiintindihan mo ba? Kung ayaw mo sa akin, ewan ko na. Bigyan mo ako ng aking mga naantalang sahod at aalis na ako. Hiniling mo ng pera. Hindi ka ba nananaginip? Ikaw ang dapat magbayad sa pamilyatsu. Ano ba ang ibig mong sabihin? Sumunod ka sa akin. Kung gusto mo ng paglilinis ng mga bayarin, isa-isahin natin ito ngayon. Anong gagawin mo? Dumito ka sa aming bahay ng 2 taon, at nagdulot ka ng maraming pinsala. Ngayon, isa-isa naming bibilangin ng eksakto. Ang gabinete sa tabi ng kama na ito ay may malaking bitak. Gawa ito sa kahoy na mansanilya, kaya dapat kang magbayad ng 30,000 piso. Ginang, ang gabinete sa tabi ng kama ay ganyan na noong ako ay lumipat dito. Matagal na ang bitak na ito, hindi ko ito nagawa. Paano? Sinasabi mo ba na dinidiring mo ako? Ako, isang mayaman at respetadong tao, paano ko gagawin iyon sa isang katulong? Ang Persian carpet na ito ay may mga smog at mga bakas ng paa na hindi na malilinis. Kailangan palitan ang buong sahig. Ang bawat carpet ay 10,000 piso. Ginang, palaging nililinis ko ang mga paa bago pumasok dito, palakad ako ng barefoot. Ang mga bakas ng paa sa carpet ay mga gawa mo na may high heels. Sinasisi mo ba ako? Kailan ba isang katulong may karapatang siraan ang may-ari ng bahay? Gusto mo bang baliktarin ang mundo? Kung ang mga pinsalang ito ay ginawa ko, babayaran ko. Pero ang mga pinapahirapan mo na bayaran ay hindi ko ginawa at hindi ko tatanggapin. Tanggapin mo man o hindi, kailangan mong magbayad. Tinanong mo pa ako ng sahod. Naliligo ka ba sa utak? Kung hindi mo mabayaran ang 60,000 piso, papatayin kita sa kulungan. Bakit ako mag-aksaya ng salita sa isang mababang uri tulad mo? Nanay, kami ay bumalik na. Tiyan, bumaba na kayo sa bundok. Mama, huwag kang mag-alala, nandito na kami ng kapatid ko. Hindi ka nahahabulin ng iba. Masamang tita, bakit mo ganyan tratuhin ang nanay ko? Ngayon ay babayaran namin kayo ng buong utang. Batang gago, sino ka ba para magbayad sa akin? Hindi ba ako nananaginip? Talagang bumaba kayo sa bundok? Mama, sabi ng aming guro, nagdurusa kayo. Kaya bumalik ako para iligtas kayong lahat. Mabuting bata. Ano itong palabas na mapagkawawang emosyon? Pumu.
Sasabihin ko, kung hindi mo babayaran ito, hindi ako titigil. Tatawag agad ako ng pulis. Masamang tita, hindi maganda ang pagtuturo ng daliri sa iba. Wala ka bang natutunang magandang asal? Masamang tita, batang gago na walang respeto ng salita. Ihulog ka namin sa putikan. Anak natin, bakit malakas ang lakas mo ngayon? Hindi lang anak natin babae na malakas din siguro ginamit sila ni Agon si Denren ng mga ehersisyong pampalakas ng katawan. Anong itinuro nila sa kanila? Mga ehersisyong pampalakas ng katawan. Nang yakapin nila ako, muntik nila akong mabali ang mga tadyang. Pakawalan nyo na ako. Masira na ang braso at mga daliri ko. Pakawalan nyo. Masamang tita, sinabi mo kamakailan na wala akong karapatang magbayad sa'yo. Ngayon, meron na ba? Oy, pakawalan nyo uli ako. Anong mga problema? Usap tayo mamaya. NG Rani, ganyan mo ba lagi tratuhin ang asawa ko? Sadyang walang puso at malaswa ka. Lily, isa ka lang simpleng super sa bahay namin. Ano ang pinagmamalaki mo? Tatanggalin ka namin. May kontrata ka sa amin, kaya kailangang bayaran mo ang penalty. Pasensya na, medyo huli ang balita. Una, hindi na ako super nyo. Pangalawa, binayaran ko na ang penalty kay Mr. Mo, pero siya ang kumain ng pera. Ano? Ano ba ang sinasabi mong mga kalokohan? Maliit lang ang sweldo ko, paano ko mababayaran ang 1 milyong piso na penalty? Pati ang husband ko sinisi mo. Parang nasira ang utak mo. Honey, alam kong gusto mong ipagtanggol ako, pero wala nang silbi ang mga salitang walang laman na yan. Mama, hindi kami nagsinungaling. Totoo lahat ang sinabi ni Papa. Maikli lang ang kwento, dinala ko ang mga bata dito para sunduin ka. Hindi namin tatanggapin ang ganitong pang-aapi. Huwag kang lalabas. Kanina sinaktan niyo ako ng di makatao, ngayon ay alis ka lang. Hindi ganoon kadali. Tumawag na ako sa kapatid ko, darating siya. Tapos na kayo. Mukhang hindi pa tapos ang salot na ito. Kailangan natin siyang pahirapan ng husto ngayong araw para hindi na siya makabalik. Bihira tayong nagkakasama-sama bilang pamilya. Huwag mong gagamitin ang mga iligal na paraan. Arj, mga kapamilya, kung gusto ninyo pang unawain, dali na at tulungan akong mapalayas ang kontrabida. Ikaw, Ngayon, karamihan ng mga katulong ay burukot na. Totoo ba na nanakaw ng gamit ang katulong? Suportahan namin kayo sa pag-away sa kanila. Sabihin lang kung kailangan nyo ng tulong. Tapos ka na ba sa palabas mo? Nakikita naman natin na nakikisawsaw ang nakararami sa katarungan. Kung gusto niyong turuin ang kontrabida, ipakita ko sa'yo sa harap nila lahat. Kahit gaano siya kabilis, hindi niya kayang saktan ako. Kung mang-api ka sa nanay ko, ipapahiya kita sa buong mundo. Ano ba yung ginagawa niya? Ipinapakita ba niya ang kanyang flexibility sa mga lalaki sa livestream? May tubig ba ang ilalim ng paa ni Ramsey? Nakakita ako ng hindi dapat makita. Ginagamit mo ang salamangka sa akin? Sabihin ko sa'yo, wala yang silbi, dahil dumating na ang kapatid ko na may dalang itim na dugo ng aso. Gagawin naming tapos na kayo. Sisiguraduhin kong patayin kita. Sabi ni RNGR na gusto niyang turuan ang kontrabida, kaya bakit palaging gumagawa ng splits laban sa kanya? Akala ko nag-slide lang ang paa niya. Asawa, anong ginagawa mo? Asawa, nilalapastangan nila ako gamit ang salamangka. Salamang ka na naman? Ngayong araw, pinakain nila ako ng 1 milyong piso. Asawa, ano ang sabi ko? Binigyan natin siya ng 1 milyong piso at lahat niya itong kinain. Sobra ang kanyang gana. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ako. Bakit hindi niya naman natutunan ang aral?
Pagod na akong magsulat. Asawa, bakit ka rin nagpisplit? Walang hiya, sa lamang ka ito. Bilisan mong kunin ang maestro para hulihin ang mga demonyo. Unahin mo muna akong tulungan tumayo. Pamamanhid ang mga hita ko. Hindi ko pamamanhid, mas matindi pa ako. Hindi na ako nag-ehersisyo ng dekada, tapos papipitinin pa akong mag-split. Sinasakal na ako. Tara na. Ilang demonyo ang nabahiran ng itim na dugo. Hindi na sila makagamit ng salamangka. Kapatid, dumating ka na rin. Nasaktan ng mga demonyong iyon ang ate ng malubha. Ate, kayo dalawang nag-insayo ng sayaw ba? Hindi, naligaw kami ng isip ng mga demonyo. Hindi na namin kontrolado ang aming katawan. Bilanggong naglalakbay na maaming lugar, ngayon lang ako, nakakakita na salamangkang hindi naghahangad ng yaman o anumang bagay kundi pagpapagawas ng split. Huwag ka nang magpahaba, tulungan mo na kaming tumayo. Halika, kapatid ng asawa. Mahal, hindi na ba mamagi? Hindi na nilang magamit ang salamangka. Pinakain nila ako ng pera at pinipilit mag-split uli. Hindi ko kayo patawarin. Ano nang balak mo? Tanggapin mo ito. Mag-ingat lagi. Medyas. Salamangka na naman, may problema ang itim mong dugo. Bayaw, ayoko sa sinabi mo. Huwag mong ipasa sa akin ang sisi. Sabi mo ano? Anong nangyari sa medyas na ito? Asawa, gawa ito ng mga demonyo. Andito ang amoy ng iyong sekretarya na si Linda. Hindi ako naniniwala na imbestigahan ng mga demonyo ang iyong buhay pribado. At nasil na ang kanilang salamangka. Nagkakainisan ang mga demonyo. Ginagaya namin na talagang napailalim kami sa itim na dugo. Kuya, ang sakit ng nararamdaman ko. Ang itim na dugo ay kalaban namin mga demonyo. Hindi na ako makagamit ng salamangka. Ganoon din ako. Pakinggan mo, kahit ang mga batang babae ay nagsasabi na hindi nila magamit ang salamangka, magkakaroon ba ng kasinungalingan sa mga bata? Kung hindi mo sisihin ang bibig mo, maghiwalay tayo agad. Asawa, walang anuman. Pakinggan mo muna ang aking paliwanag. Paliwanag? Sig, Chushiji, alam kong hindi mo na gusto akong lokohin. Akala mo hindi ko alam na kumuha ka ng malmaseur. Naglagay ako ng CCTV sa kwarto. Gusto ko lang may ebidensya. Kung maghihiwalay, huwag kang makuha ng anumang pag-aari. Sig, Kung gagawin mong wala kang pagkakakitaan si ate, patayin kita, Tantaro. Nagkamali ako, Bayaw. Gulong ang aming pamilya. Hindi ba ito yung matandang pulubi na tinulungan ko kaninang umaga? Ngayon parang napakamahal niya tingnan. Sinsin. Lolo ang iyong swerte. Makatulong siya para makalabas ka sa kahirapan. Kumonekta ka ng mabuti. Tatay, tigilan mo nga. Anong nangyari kay Xingxin? Nakakaawa ang matandang iyon, bibigyan ko siya ng pagkain. Anak ko, mabuti kang puso. Bilisan mong gawin at bumalik agad. Lolo, gutom ka ba? May tinapay ako dito, gusto mo bang kainin? Ang anak ko at manugang ay hindi pala mapagmahal. Nagkunwari akong nabangkarote ang kumpanya, agad silang lumayo. Mas mabuti pa ang ibang tao. Gusto kong bigyan ang batang ito ng malaking pagkakataon. Salamat, maliit na dalaga. Hindi ako gutom, lolo lang ako. Pero may nana sa lig ko na naninigas. Sakit na sakit ako. Maaari mo ba akong tulungan na isipsip ang nana? Nakakadiri, di ba? Walang problema, bata. Kahit ang anak ko ay naiinis sa akin dahil dito. Lolo, okay ka na ba? Mabuting bata. May perlas sa nana mo. Ang perlas na iyon ang dahilan ng aking malas at kaamdaman.
Ngayon, pakiramdam ko ay malakas ako muli. Ang perlas sa katawan ay malaking sagabal. Salamat sa pag-alis nito. Isa itong napakahalagang hiyas. Maliit na dalaga, ito ay para sa iyo bilang pasasalamat sa pagtulong. Gamitin mo bilang laruan kung gusto mo. Ialay ko ang aking utang na loob sa iyo, nang higit pa sa iyong inaasahan. Itay, naligaw lang ako ng isip. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umiyak ako at magsasalita ng mabuti para magbago ka ng isip. Dapat paluin ang taong nasa kahinaan, huwag siyang palalampasin. Tamang-tama. Talikod na anak, anong ginagawa mo? Ako ay anak mo, buo ang katawan ko kahit basagin man ang buto. Magsalita kang maayos. Bakit ka naghubo? Wala kang hiya. Matagal na tayong hindi nag-usap ng tapat. Ngayon, gusto kong magpakatotoo sa iyo. Maliit na walang kamalay-malay, pinalayas kita sa kumpanya para sa iyong ikabubuti. Itay, nakakapanlu mo ang mga salita mo. Pigilan siya, huwag siyang hayaan maghubo pa. Malungkot ang pamilyang ito. Nakita ninyo, ang anak kong ito ay isang inutil na hindi matulungan. Ang Tsu Group ay ipinaman ako kay Ginoong Liu. Ito ang aking desisyon. Tatay, ibinigay sa'yo ng langit, ayaw mo, magkakaroon ka pa ng parusa. Salamat sa tiwala ni Ginoong Tsu, dadalhin ko ang Tsu Group na lumaki at lumakas, muling makakamit ang tagumpay. Tatay, hindi ka mabuti ng anak mo, pero mabuti sa'yo ang manugang mo. Kanina ay nakunwari kang nabangkarote, ako pa ang nagsuot sa'yo ng damit. Hubaran ninyo siya, itapon sa labas, palisin ng walang dala. Hindi ba mahilig siyang maghubad? Hayaan ninyong maghubad siya hanggang sa mapuno. Tatay, paano naman ako? Pagsuot mo ng damit na ito, mukhang bagay sa'yo. Mas maganda pa kaysa sa damit na sira ang patong. Tatay, hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Palisin. Tatay, tatay, tatay. Kanina, nakita ko rin ang live streaming ni Wang Rong sa video platform. Totoo nga, gulo-gulo, walang hiya. Bilang paghingi ng paumanhin, ang bahay na ito ay bukas ililipat sa inyong pangalan. Ang bahay na ito ay bukas ililipat sa inyong pangalan. Nanay, ito ang bahay na pinaghirapan ni Xingxin para sa'yo. Gusto ni Xingxin ang bahay na ito, gusto niyang tumira dito. Kung gayon, maraming salamat kay Ginoong Tsu. Hindi na ako makikialam sa inyong pag-isa ng pamilya. Paalam na. Ngayong araw ang pinakamayakong araw. Ang mga anak ay bumalik ng ligtas at malusog at natutupan ng maraming kasanayan. Na, ang mga anak ay ating swerte. Bumalik lang sila ng kalahating araw, nagkaroon na tayo ng kumpanya at bahay. Ang buhay ay napakaganda. Guro, Lumabas ang aking kaluluwa, ang aking katawan ay nasa bundok pa rin. Hindi ako makikita ng inyong mga magulang. Kung may gusto kayong sabihin sa guro, isipin ninyo lang sa loob ng isip, hindi na kailangang magsalita. Liu Xinxin, Liu Tianchen, ang mga nangyari ngayong kalahating araw, nakita ko, ginawa ninyo ng mabuti. Ang kayamanan sa inyong kapalaran ay labis na malaki, hindi kaya ng inyong mga magulang. Dati, nagkasakit kayo ng malubha. ano ang dapat naming gawin? Napakasimple. Gamitin ang ibinigay ko sa inyong sisidlan ng kayamanan at aklat ng pagbabago ng kapalaran. Hayaan ninyong ang inyong mga magulang ay patuloy na yumaman. Kapag mas mayaman sila, mas magiging mangal ang kanilang katawan. At ang hindi pagkakasundo sa inyong kapalaran ay magiging mas maliit. kailan ba malulutas ang problema ng hindi pagkakasundo ng kapalaran? Kapag naging pinakamayamang tao sa mundo ang inyong mga magulang, magagawa ninyong magsama magpakailanman. Ngunit kailangan ninyong magmadali. Ang inyong mga magulang ay medyo, may pera lang ngayon. Sa loob ng 3 araw, kung hindi ninyo papataas ang kayamanan at katayuan ng inyong mga magulang, hindi maganda pa sa inyong dalawa. Tingnan ninyo, magkasama lang kayo ng kalahating araw.
Ang masamang enerhiya sa inyong mga magulang ay napakabigat na. Kailangan ninyong magmadali. Tiantian, Sinsin, laban. Sinsin, Tian, bakit kayo tulala? Gumawa kami ng desisyon kasama ang kuya. Anong desisyon? Nagpasya kaming gawing pinakamayamang tao sa mundo ang nanay at tatay. Gagawin kong tatay ang pinakamataas na mayamang pamilya sa mundo. Patitikim ko kay nanay ng lahat ng kayamanan at karangyaan sa mundo. Ang lahat na nangyari ngayong araw ay parang panaginip. Bumalik ang mga anak, napakatalino at napakaganda pa. At umuusad na rin ang iyong negosyo. Ang mga anak ay ating swerte. Kailangan nating alagaan ang mga anak hanggang sa langit. Kanina, sabi ng mga anak na gagawin tayong pinakamayamang tao sa mundo. Hindi lang ikaw ang gustong umiyak, kahit ako gusto nang umiyak. Bilang mga magulang ng mga bata, hindi pa rin tayo sapat. Naiisip ko, baka sa nakaraang buhay ay iniligtas ko ang mundo, kaya nagkaroon ako ng mga batang ito. Yunchu, ako. Lei, ano ang nangyari sa'yo? Lei, Nagsuka ng dugo ang tatay. Marahil ang kapalaran ay hindi makatanggap ng aming dangal, kaya nakaranas ng paghihiganti. Nangyari ang sinabi ng guro. Kuya, sundin na lang natin ang sinabi ng guro. Hayaan nating maging pinakamayamang tao sa mundo ang nanay at tatay ng mabilis. Ang pinakamabilis na paraan para yumaman. Gamitin ang sisidlan ng kayamanan. Pero ang perang galing sa sisidlan ng kayamanan ay hindi magagamit. Magkapareho lahat ng numero. Madali lang iyan. Bumili ng ginto, bumili ng alahas, bumili ng sinaunang bagay. Basta huwag lang direktang gumamit ng papel na pera. Sige kuya, simula bukas, tulungan mo si tatay, ako naman ay tutulong kay nanay. bakit ba ang nagmamadali mong hilahin ako? Kasi gusto kong yumaman kaagad, nanay. Nanay, pumasok tayo at bumili ng gintong alahas, okay? Kumikislap, gusto ni Singsin. Hindi kami tumatanggap ng mga taong hindi maayos ang damit. Ang damit ko at ng anak ko ay hindi mahal, pero malinis at maayos. Paano naging hindi maayos ang damit? Akala ko kung sino, ikaw pala ang dating reyna ng paaralan natin. Pasok kayo. Wang Lin, Ako ito. noon ikaw ang reyna ng paaralan, lahat ng lalaki ay umiikot sa'yo, hindi man lang ako tinitignan. Ngayon, naging katawa-tawa ka na. Kung hindi kita hihiyain ngayon, ibabaliktad ko ang aking apelyido. Halika. Halika na, pumasok ka at tumili. Wow, napakaraming gintong kumikislap. Gustong-gusto ko ang mga makinang na puso. Chachu, ito ba ang iyong anak na babae? Lumaki siyang parang prinsesa. Dapat yamanin ng maayos ang mga babae, para hindi madaya ng mga hamak na lalaki sa ilang salitang. Baby, subukan natin ito. Gimawa ito mula sa purong ginto na 24K, at may bigat na 100 gramo. Ang presyo ngayon ay 790. Dagdag pa ang aming tradisyonal na paraan ng paggawa, kaya't nasa 12,000 lang ito. Hindi ito mahal, Chachu. Basta gusto ng bata, gastusin kahit magkano. Totoo na naman na namin ang negosyo ng pamilyang Xu, ngunit ang bahay ay ari-arian at hindi pa ipinagbibili. Si Lei ang bagong humawak sa grupo at wala pa siyang pera ngayon. Nanay, ang pulseras na ito ay mabigat. Ayoko nito. Mas gusto ko ang maliit na gintong butil lang dahil sa isang butil nito, kaya kong kopyahin ang 100 pang butil. Nanay, yayaman ka na. Napakamaaga ng pagkakaroon ng responsibilidad ng bata, ngunit nakakahiya naman ito. Chachu, noon ay ikaw ang pinakamahusay na babae sa paaralan. Dapat sana ay mapangasawa ka ng maayos. Bakit ngayon ay hindi ka matipid sa pagyaman sa iyong anak? Maganda ang asawa ko, masipag at mabait. Satisfied ako. Sadyang napakaswerte mo, nabigyan mo ng trabaho sa tsansa ang mga pinsan ko bilang super at kasambahay. Napakaganda ng buhay mo. Tigilan mo na ang paglimot sa sarili, okay? Si Wang Rong ang pinsan mo, tama? Naiwan kang magtrabaho bilang kasambahay sa kanya at pinapangalagaan kanya ng mabuti dahil matalik kayo. Inako sa walang pasalamat nang pumasok sa paaralan, pinotektahan kita labas ng mabuli, pero binaliktad mo at pinahirapan ako sa tulong ng pinsan mo. Hindi mo ba naaalala ang ginawa ko para sa iyo? Si Wang Lin, ano ang ganti mo? Lahat ng lalaki ay pumuri sa'yo. Maganda ka, pero gusto lang ay gumawa ng magandang imahe. Kung ganon ang tingin mo sa akin, sige na nga, parang pinapakain ko ang aso ng kabutihan. Ano ang silbi ng pagpapanggap na inosente dito? Kaya mo lang maging isang kasambahay. Ngayon, nakasuot ako ng ginto. Kapag may kasambahay na katulad mo, pwedeng tapakan pa ako. Napakasaya ko sa buhay. Masamang tiya, ang nanay ko ay ayaw lang magpasikat. Kung magpapasikat siya,
Kaya niyang bumili ng lahat ng ginto sa inyong tindahan. Chechu, talagang nabigo ka. Pinasok mo ang isang kuta na lalaki at nagkaroon ka ng anak na bihasa sa pagsisinungaling. Walang pera si nanay ngayon. Ngunit magkakaroon ka ng pera agad, nanay. Oy, sino ba ang nagpapanggap na bulag? Wangrong, kahapon ka lang nakipagdiborsyo kay Tsushiji. Ngayon, meron ka na agad bagong karelasyon. Ala buhay ko ay para sa akin, bata pa ako at maganda. Lagi akong may magandang buhay. Naiinggit ka lang. Pinsan, ang kasambahay mo ay nagpapanggap dito. Hindi niya kayang bumili kahit ng pinakamaliit na gintong butil sa aming tindahan. Huwag nilang isipin na matagumpay sila dahil kay Tsulolo. Mahirap ibenta ang villa nila at sa Tsu Group naghihirap sila. Hindi ako nagkakamali, ang maximum na pera nila ay 100 yuan lang. Magkano ito? Hindi mo kayang bumili ng pulseyas, paano mo pabibilhin ito? 1 kilong gintong ingot, 1 milyon, walang palya. Sapat na ba ito, paay kahiya ang iyong nanay? Hindi ito bibilhin, balak kong ibenta ito. Tanggap ba ng inyong tindahan ang 100 gintong ingot? Magkano naman iyon? Ano? Hahaha. Yun Chu, lumalala ang sakit ng isipan ng iyong anak. Dalhin mo na siya sa doktor para hindi na tayo matawa. Ang mga bata ngayon talaga, panlalaban ang mga salita. 100 gintong ingot, 1 bilyon yun. Mayaman ba ang pamilya mo? Kung makapagbigay ka ng 100 gintong ingot, gagawin kitang tagapasusok ng paa ng nanay mo araw-araw. Masamang tiya, ito ang pinangako mo. Hindi pwedeng malaman ang tungkol sa kombinasyon ng yaman. Kailangan kong dalhin ang gintong ingot sa bahay para itulad sa mga ginto namin sa bahay. Tingnan kung magkapareho ba. Aba, 1 milyong halaga yon. Hindi basta-basta mo ito makukuha. Gagamitin ko ito bilang kolateral. Ano tong kalokohan? Bigyan ako ng salamin na bola. Ito ay money pearl, isang bihirang hiyas. Kung anong klaseng nanggaling ang dalagang ito, gagamitin ko ito bilang kolateral at papayagang dalhin niya ang gintong ingot. Ang kayamanan ni Wugo ay bilyon-bilyon. Sundin mo lang ang sasabihin niya. Hindi ako naniniwala na gagawa ang batang ito ng kalokohan. Wow, masamang tiya, ito ang pinili mo mismo. Kung makapaghahatid ako ng 100 gintong ingot, kailangan mong maghilamos ng paa sa nanay ko ng 3 taon. Sige, kung hindi mo maipakita ang 100 gintong barya, ibabaybay ko ang lig ng nanay mo ng 2 sirang sapatos. Ipahihiwalay siya sa kalsada, sigaw-sigaw na siya ay basurang sapatos. Kasama ko, ikakabit ko sa lig niya ang 4 na pars. Kailangan mo rin hugasan ang paa ng nanay ko ng 3 taon. Sage, Gusto kong makita kung anong pakulo ang kaya mong gawin. Maniwala ang ina mo na mabait kang anak. Bilisan mo lang at bumalik ka agad. Yun Chu, talagang pinagpala kang magkaroon ng mabuting anak. Akala ko tinalikuran mo na ang ina mo. Nagbago. Wow, wow, wow. Ngayon ay matutulungan ko ang nanay ko na tapangin ang mukha ng masasamang tita. Yun Chu, kung makakita ang anak mo ng ganito kalaking gintong bato, hindi ba siya tatakbo at iwan ka na? Kung kaya nila yang ipakita, 100 gintong barya. Bakit ba nagtrabaho siya bilang katulong dito ng maraming taon? Hindi ba ito kaya may sakit na pag-iisip? Bakit hindi pa siya bumabalik? Mali ba ang aking plano? Ang mag-ina na ito ay mga mandaraya. Ngunit ang mga manikong ito ay tunay na puno ng halaga. Mas mabuting hindi siya bumalik, paniguradong panalo ako. Nanay, nandito na ako. Sinsin, pagod ka na ba? Hindi naman. Ano bang laman ng bag na ito? Hindi ba ito basura? Umuwi ka na. Puno ito ng gintong barya. Sino ba ang maniniwala sa mga sinasabi mong kalokohan? Lahat ay gintong barya. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo. Ito ay. 1 gintong barya, 2 gintong barya, 3 gintong barya. Napapagod na ako. Hi. 100 gintong barya, eksakto ang dami. Kunin na ang 100 milyon. Hindi ito possible. Siguradong peke ito. Alam ko na, mga bakal na block ito na nilalagyan lang ng ginto sa ibabaw.
Hindi ba ito isang gintong tindahan? Bakit hindi ito subukan gamit ang makina? Bakit parang walang ginagawa? Bilisan mo, ipakita sa kanila na mali sila. Totoo ito. Tunay na ginto ito. Hindi possible, siguradong fake ito. Ako na ang susubok. Hindi ito possible. 100 gintong barya? Paano ito possible? Dalawang masasamang tita, panahon na para tuparin ninyo ang inyong pangako. Palagi ninyong ipakita ang 100 gintong barya. Bakit ka nagtatrabaho bilang katulong sa bahay namin? May pagkamasochist ka ba? Gusto ng nanay ko na maranasan ang buhay bilang manggagawa. Ano bang problema mo? Ikaw, ako. Ang mag-ina na ito ay nakakatuwa. Napakakatuwa talaga. Bago maghugas ng paa, bayaran muna ninyo ang presyo ng gintong mga bagay. Asawa niya ay isang maliit na tindera lang. Wala siyang ganitong kapangyarihan. Hindi rin tumatanggap ng ganito karaming ginto ang tindahan. Sige, ibenta mo lahat ito sa akin. At sobrang presyo pa. Kunin mo ang telepono mo, scan kita. Nanay, sige mangolekta ka ng pera. May pumasok na 120 milyong piso sa Alipay. Ikaw. Wujay, sinusundan kita ng matagal na, pero 1 milyon lang ang binigay mo sa akin. Bakit bigla kang gumawa at binayaran ang 2 milyong higit pa? Mayroon bang kung anong sikreto kayo? Ay naku. Walang kwenta ang sinabi mo. Gusto ko lang makabuo ng magandang ugnayan sa asawa at sa batang ito. Ibabalik ko sa iyo ang mga manikong ito. Itago ito ng maayos. Salamat, kuya. Dalawang masamang tita, panahon na para tuparin ang inyong taya. Chuchu, palaging mabait at maganda ang puso mo. Ang taya natin kanina ay biro lang, hindi mo dapat seryosohin. Nanay, huwag kang magpakasawa sa awa. Ang magpakasawa ka sa kalaban ay parang lumalapit ka sa sarili mong kapahamakan. Huwag mo akong balutin sa moralidad. Kapag ako ang natalo sa taya, siguradong ilalagay ninyo ako sa parade at huwag na kayong maging doble ang standard. Wujay, pakiusap tulungan mo kaming makapela. Tawagin ang mga tao, dalhin ang 2 palanggana, punan ng tubig ang malaki, ngunit huwag kalimutang dalhin ang tuwalya. Nanay, humiga na. Habang nagseserbisyo kayo sa iba, hindi ba kayo iniisip ang kanilang nararamdaman? Hindi ba ninyo tinitingnan kung mainit ang tubig? Binibini yun, ayos ba ang tubig? Binibini yun, ayos ba ang tubig? Sobrang init, gusto mo bang kitilin ako? Subukan mo ang temperatura ng tubig kung tama. Sobrang lamig, gusto mo bang magkasakit ako? Hindi marunong mag-alaga, pinapunta sa food spa, 3 buwan ang training. Pasensya na po, Ginoong Gu, napatawa lang namin kayo. Sobrang pang-aapi nila sa ibang tao, kaya napagalitan ko sila. Masyado pa kayong mabait, bantayan ko sila sa food spa. Kung hindi nila makuha ang tamang training, hahayaan ko silang manatili doon magpakailanman. Ang pangunahing dahilan ng pagdating ko ay makipagkaibigan sa batang ito. At sa akin. Tama. Kapag may problema ka, tawagin mo lang si Tito para tumulong. Salamat, tito. Medyo nahuli na ang oras, padadala ko kayo pabalik sa inyong bahay. Salamat, Ginoong Gu. Ingat! Hoy, driver, nakatagpo ako ng mag-ina na may mga manikong at posibleng yung treasure bowl na matagal mo nang hinahanap. May mga manikong sila. May posibilidad pa. Yung hinahanap mo palagi. Ang mangkok na kayamanan. Ano? Tutulungan mo akong bantayan ng mabuti ang mag-inang iyon. Kapag may problema sila, tutulungan mo silang ayusin ng lihim. Kapatid, tago ka sa akin ng matagal na. Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon.
Hindi ko nga alam sinong laging nagsusumbong sa matandang iyon. Salot nga, salot. Ito ay isang pagsubok sa pag-ibig. Matanda na ako, nabuhay ng mahigit 100 taon, at ngayon kailangan ko pang harapin ang pagsubok sa pag-ibig. Ay! Hindi ko rin alam kung kumusta na ang dalawang batang iyon. May pumasok na 120 milyong pisong halaga sa alipay. Hehehe, maganda, maganda. Ayos, napakadali mong kumita ng bilyon. Hihe, malapit ka nang maging pinakamayayamang tao sa mundo. Hindi ko rin alam kung kumusta na ang batang ito araw-araw. Ako ngayon ang bagong presidente ng XU Group, responsable sa lahat ng negosyo ng grupo. Siguro ay alam na ninyo ang balitang ito. Hindi ako sang-ayon. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong likuran. Isang masamang driver na umakyat dahil sa sariling anak, pinilit si Ginoong Tsu na ipasa sa iyo ang kumpanya. Ayoko nang marinig ang salita ng isang masamang driver. Kung driver ka, masaya akong magtrabaho para sa'yo. Pero, kung ikaw ang mamumuno sa kumpanya, malamang ay dadalhin mo kaming lahat sa kapahamakan. Hahaha. Narinig ko na ang asawa niya ay isang katulong ng pamilyang Tsu. Nakakalungkot si Ginoong Su na ipanalo siya ng 2 alipin. Ang hawak mong stocks ay 49%. Pinakamalaki sa natural na shareholders. Ngunit kami ng 6 ay may 51% ng mga stock ng sama-sama. Kaya bilang presidente, maaari rin naming paalisin ka anumang oras. Mukhang ayaw niyong makipag-usap. Ano pa bang dapat pag-usapan? Nagkasundo kami ng 6 na palisin ka. Kung may kalaman ka, umalis ka na. Kung wala, tatawagin ko na ang security. Mukhang mahusay na pinakain ni Tsushiji ang inyong grupo nitong mga nakaraang taon. Ngayong umaga ko lang nakita sa financial report. Malaki ang XU Group ngunit naging isang kaluluwang walang laman. Ninakaw na ang mga assets ni Tsushiji at ng mga taong tulad ninyo. Anong sinasabi mo? Ito ay paninirang puri, huhusgahan ka namin sa korte. Kung paninirang puri man, alam ninyo ang totoo. Malinaw ang mga financial report. Wow, ang galing ni Daddy. Sa isang umaga lang nahanap na niya ang ebidensya laban sa mga ito. Ano naman yun? Wala ka bang sasabihin? Nilikas na namin ang mga assets sa ibang bansa at may mga rehistradong residente na rin doon. Kung ayaw mo, magdemanda ka na. Sa 3 oras na lang, makakaalis na kami papunta sa ibang bansa para huminga ng malinis na hangin. Ibabahagi namin ang mga utang na ilang milyong piso at ibabalik ang kumpanya sa basura. Ang basura ay dapat na nabibilang sa tambakan. Ikaw. Ang basura ay dapat na nabibilang sa tambakan. Ay naku, parang napapunta tayo sa hindi magandang sitwasyon. May oras ka ba mamayang gabi, gwapo? Dadalhin kita para magsaya. Ipinapakita ko sa iyo ang tunay na lalaki. Babae, sinasabi mo ba ito sa mukha ko habang kausap ang isang lalaki? Iniisip mo ba na kultanga? Ah, sila silang mag-asawa pala yon. Natakot ka ba na mahalin kita? Ginansong, magpakumbaba ka. May asawa at anak ako. Ang ginagawa mo ay harassment. Gwapo, kahit pagduduwal ay napaka-estilo. Ang tingin ng ate ko ay naglilipana ang damdamin. Babae. Sa bansa, sa harap ko, sa ilalim ng aking pagmamasid, naglakas loob kang manloko sa akin at gumawa ng masama. Nasa ibang bansa pa, paano mo ito magagawa? Nagdesisyon ako, manatili ka lang sa bansa at makulong ka. Ano ang ginawa ko? Nakalimutan ko na. Lee EMN, cute mo. Napakaswerte ko napakasalan ka. Hindi mo man lang sinusuri ng maayos, akala mo ay pinagsisihan mo ako. Liirnan duwag sinungaling. Anong sinasabi mo? Ang papa ay ang uwak na inaalagaan mo sa bahay. Ba't ang gwapo mo ay tinuturuan nito ng mga bagay? Isa lang itong hayop, wala itong alam. Huwag kang magsalita nang hindi mo alam. Liirnan, araw-araw kang umaalis ng maaga, mga kalalakihan sa bahay mo ay halos isang kumpanya na. Bakit nauubos ang malaking bote ng shampoo mo sa isang linggo? Dahil may ilang lalaki na naliligo araw-araw. Tigil na sa pagsisinungaling at manahimik ka. Hindi ako nagsisinungaling. Sa loob ng 6 na buwan, 3 beses na siyang nagpalaglag. Kapag sinasabi niyang pumayat siya, sa totoo lang nawawala ang bata. Babae. Asawa, huwag kang maniwala sa mga sinasabi ng kite mo.
Lee Inan, pumunta ka sa ospital at tingnan mo ang record ng pagpapalaglag. May peking Yi ang asawa mo na ang pangalan ay Wang Qihua. Tapos na ito. Sususpindihin kita, babae. Ay, nahimatay ang asawa mo. Kung hindi ka tatawag ng ambulansya, mamamatay siya. Mas mabuti mamatay para sa akin. Humph. Hindi mo ako papayagang maging tanga. Hindi kayo makakaalis ng maayos, mga taong nagtataksil. Hoy! Susuko na ako at ipapahayag ang 5 tao. Tagay. Ngayon, ipinakita ni Xingxin ang mahigit 100 ginto at ako ay nabigla pa rin. Hanggang ngayon, hindi ko pa ma-process iyon, daan-daang milyong pisong halaga iyon. Ako ang nakipag-ayos sa ilang mga shareholder ngayon at naging maayos ang lahat. May mga backup plan pa ako pero hindi ko na nagamit. Ang mga shareholder ay nag-away na at sa palagay ko, nakulong na sila ngayon. Mga mabubuting anak, maaari ba ninyong sabihin sa tatay at nanay kung gumamit ba kayo ng anumang mahika o kapangyarihan sa likod para tulungan kami? Naku, inay at tatay. Inay ko. Inay, gusto naming sabihin na ang magandang swerte ay dahil sa inyong kabutihang loob at pagtulong sa kapwa. Dapat nating samantalahin ang pagkakataon at ituloy ito ng buong lakas. Sabi ni Master, ang biyaya ng langit ay hindi dapat itakwil dahil baka maparusahan ka pa nito. Hindi natin dapat ipaalam sa tatay at nanay na tinutulungan namin sila dahil baka magkaroon sila ng alalahanin na makasasama sa kanilang kalusugan. Kuya, naiintindihan ko na. Hindi ko sasabihin sa tatay at nanay. Tahimik kaming tutulong upang maging pinakamayayamang tao sa mundo. Sinabi na ni King Susan Ren yon. Opo, Sige, naintindihan ko na. Paitingin ko ang kumpanya hanggang maipasok sa Nasdaq at makatok ng kampana. Eh, Sayang, sinuri ko ng mabuti ang mga talaan ngayon at nakakabigla ang kalagayan. Sa ngayon, ilang milyon na lang ang nasa pondo pero may utang na higit sa 100 milyon. Ito ang 100 milyong kita natin ngayon, hawakan mo muna. Hindi ito pang matagalan. Kakailanganin nating bayaran ang utang ng kumpanya at wala pa ring pondo para sa pag-unlad. Ang taunang auction ng bawal na bato ay gaganapin bukas. Magdiriwang ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang larangan sa isang marangyang pagtitipon. tatay at nanay, pumunta tayo sa auction ng bawal na bato. Ang ibig nyo bang sabihin ay subukan ng swerte? Pero wala akong alam sa bawal na bato. tatay, napansin mo ba mula kahapon, ang swerte niyo ni inay ay napakaganda. Paniwalaan mo ako, kahit nakapikit kang pumili, palaging tama ang mapipili mo. Na, kailangan na nating sumugal ng husto ngayon. Sige, bukas tayo pupunta sa auction ng bawal na bato at tignan kung may makukuhang magandang bato. Yee! Mahal na guro, narinig kong bihasa kayo sa mahika. Pakiusap naman po. Kung hindi dahil sa minsang iniligtas mo ako, hindi ko sisihin ang pagtulong ko sa iyo. Pero sa taong tulad mo, paano ka pa makikipag-usap sa akin? Diretso na lang tayo. Opo. Wala na akong kahit anong pag-aari. Bukas sa auction ng bawal na bato, gusto kong hilingin sa guro na buksan ang aking mata ng langit para makita ang kalidad ng jede. Napakagahaman mo, hindi ka ba tinatamaan ng kidlat? Six na nga. Tutulungan kita sa pagkakataong ito at walang utang na loob tayo. Buksan ang mata ng langit. Sa loob ng 24 na oras, magkakaroon ang iyong mga mata ng kakayahang makita sa loob ng bagay, kaya hindi mahirap ang pagsusuri ng bawal na bato. Salamat, guro ng langit. Umalis ka na. Pagyamanin ko ang sarili ko at babawiin ko kay Liu Lei, Yun Chu, at sa inyong mag-asawa pati na rin sa iyong cute na kasama ang lahat ng nawala sa akin. Paglalasapin ko kayo ng husto, cute mo. Napakaraming tao.
Ngayong araw ay ang taunang auction ng bawal na bato sa lungsod ng Jing. Hindi ko na ipapaliwanag ng marami ang kasaysayan nito, sapagkat ang Jing ay kilala bilang isang lalawigan para sa bawal na bato. Ang mga rose stones na nasa mesa ngayon ay nanggaling sa mga nagbebenta mula sa iba't ibang panig ng bansa at sumailalim na sa malinis na pagsusuri ng mga eksperto. Ang nakasanayan ay pagbili at pagbenta sa lugar mismo, pagbubukas ng mga bato dito, at matatanggap ang mga pinakamataas na alok. Lige, alin sa mga ito ang tingin mo ay maganda? Sa tingin ko ang iyon. Kuya, paano mo plano gawin ito? Gagamitin ba natin ang aking treasure ball o ang iyong book of fate? Magiging flexible tayo. Ang Book of Fate ay kayang baguhin ang isang karakter kada gamit, ngayon ay makakabago na ako ng 4 na karakter, kaya mas malaki ang kalayaan. Kung makita natin ang magandang jade, maaari rin nating ilagay ng tahimik sa treasure ball para gawin ng kopya. Maaari rin nating ilagay ng lihim sa treasure ball para kopyahin. Hindi ba siya anak ng pamilyang Su na walang silbi? Para subukan ang anak ay nagpapanggap siyang nabangkarote. Biglang pinalayas niya ang sariling ama. Hindi makatao ang taong iyon. Siguro wala na siyang pera, pero papunta pa rin siya sa auksyon ng bawal na bato. Ginoo, para makapag-participate sa auction, kailangan magbayad ng deposito na hindi bababa sa 100,000 piso. Galing sa bangko ang perang ito na hiniram ko ng mahirap. Pagkatapos ng araw na ito, ang ilang milyong ito ay magiging 10 bilyon. Hindi ito tama. May masama itong balak. Para bang pag-aari niya ang lahat ng hiyas sa palengke? Kuya, paano mo gagawin? Nasa tingin niya ang masamang tao na yon. Kaya ang ilang mga bato ay pinakamahalaga. Pumunta ka doon at gamitin ang treasure ball. Mga ginoo at ginang, ang kapanapanabik na auction ng bawal na bato ay nagsisimula na ngayon. Magbago. Kolektahin. Kanino ang batang ito? Ano ang nangyayari? Pasensya na ate, hindi ko sinasadya. Pasensya na, ito ang anak ko. Sisiguraduhin kong hindi siya palalakarin. Totoong mga taong mababa ang estado, dumadalo sa ganitong mataas na klase na pagtitipon, at napapahiya ng marami. Hindi kahiya-hiya ang kumita, kahit pa mawala pati loob ng salawal. Maliit na cute, ninakaw mo ang lahat ng pag-aari ko. Hindi ko inakala na ngayon babaliktad ang kapalaran ko. Pababayaan kong ang asawa ko ang maghugas ng iyong mga paa. Pagkatapos ng araw na ito, umupo ka na lang bilang alipin na naghuhugas ng paa. Iniwan na ni Mrs. ang asawa niya kahapon pa, pero inaalala mo pa rin siya. Ang totoo, ikaw ay talagang tapat. Ah, Ginoong Su, ang kapal ng mukha mo. Huwag kang umiiyak ng sobra mamaya. Ito ang sinabi ko sa iyo, ang mga nawala sa akin ay ibabalik ko ngayon. Kahit na sobrang tapang niya, baka may ibang kakayahan gaya ng pambihirang paningin. Tila ganun nga. Halos pareho sa iniisip ko. Ate, hindi ko alam kung paano nakuha ng masamang tao itong pambihirang kakayahan na makita ang nasa loob. Ang mga pinakamagagandang jade sa paligsahan ng pagsusugal ay kanyang nakuha. Kapag kumita na siya, tiyak na lalaban din siya sa tatay at nanay. Kuya, ano ang gagawin natin? Naaalala ko ang iyong magic na palanggana na kayang ilabas anumang oras pati na ang laman nito. Ngayong pagkakataon, gagawan ko ng paraan na matalo ang maliit na cute at mawala ang kanyang mga salawal para maging pinakayaman ng lalawigan sina tatay at nanay. Mga bata na matalimang dila, bukas pupunasan ko ang mga ngipin mo. Opisyal nang nagsimula ang paligsahan ng pagsusugal ng jade. Nanay, gusto kong pumunta sa banyo. Sasamahan kita, Sinsin.
Magpalit. Sobrang dami ng mga bato, ilang bilyon kaya ang halaga? Mabilis akong napagod. Narito na ang unang batong hilaw, ang numero 5, panimulang presyo 30,000. 30,000 pa sa batong ito. Walang halaga. 50,000 ang alok ko. Binabati kita, Ginoong Long Auchan. Sa pagkakabukas ay lumabas ang biensid na mantika at berde. Napakaliit ng jede, masyadong maliit para maging butas ng karayom. Alok ko ay 10,000, 20,000. 30,000. Sinsin, bakit ka naabot ng napakatagal? Hindi ka pa bumabalik. Titingnan ko kung ayos lang ang lahat. Huwag mag-alala si tatay at nanay. Hindi siya kaharap ng sinumang adulto. Haha, ganoon din naman. Anak, tingnan mo kung may gusto kang bato. Hindi ako gagalaw hanggat hindi siya gumagalaw. Batong hilaw na ito, panimulang presyo 20,000, pagtataas ng presyo 5,000. Duda ako kung may totoong Jedi dito sa paligsahan ngayong taon. Wala pang Emperor Green, wala pang Light Green. Kung walang magandang jede ang lahat, isara natin ang auction at magreklamo tayo ng sabay-sabay. Panimulang presyo 20,000. May naitatanggi ba mas mataas pa? 25,000. Yung tamad na anak ng mayaman, totoo pala na nagbibidang ibid ang plakal. Akala ko nagpapasaya lang. Walang kwenta ang batong ito, mukhang karaniwan lang, sigurado akong walang laman. Batong hilaw numero 45. 25,000 bawat dagdag na pagbentahan. Paakyat sa entablado para buksan. Mga basura kayo na maswerteng napanood ako, bilang alamat ng lungsod ng Jing. Batong hilaw numero 45. Talagang berde. Hindi pwede, kailangang baguhin ko pa ito. Hahaha. Alam kong marami sa inyo ang hindi ako gusto, sinasabing pangalawang henerasyong tamad. Ngayon bumalik ako para tuluyang idiin ang mukha ninyo. Tingnan ninyo ang inyong mga ginawang basura. Sa simula pa lang bumukas na ako ng ice type light green. Tingnan kung nanigas ang inyong mukha. Hahaha. Ano na? Namangha kayo sa jed ko. Totoo ngang mga batang walang karanasan. Ginoo, naiintindihan ko ang nais mong yumaman sa pagsusugal, pero dapat makatino ka rin. Hindi mo kailangan magalit kahit isang bato ay hindi nabuksan. Ano ang sinasabi mo? Buksan mo ang mga mata mo at tingnan ng mabuti. Paano nangyari ito? Ang aking jade ay green ice light type. Ang ganitong tao, kapag naging pulubi, mahirap talagang tanggapin. Nanay, hindi mo ba siya kinakabaitan? Kapag nakakuha ng kapangyarihan ang ganitong tao, nagiging mabangis na aso na naninira. Hindi kita kawawaan. Alam ko, hindi pala bastos si nanay. Masama. Ang parusa sa'yo ay nagsisimula pa lamang. Panimulang presyo, 20,000. Walang akit sa akin. 25,000 sa ilang bises, 20,000 sa pangalawa, 25,000 sa ilang bises, 3 bises pala. Sold. Buksan na natin. Baliw kaya itong tao. Mas okay pang panoorin ang palabas ng pang-alipusta sa araw na ito.
Walang magandang bagay dito sa paligsahan. Tinatamad na akong magtaas ng placard. Masaya rin pala panoorin ang maliit na cute na ito na gumaganap dito. Lumabas ang berde. Lumabas ang berde. Hintayin mong maputol ko ang ganap na jade, at babalikan ko ang tagumpay. Lilingapin mo ang aking mga paa. Talagang nadagdagan ang swerte niya. Ano ba itong malas na ito? Nai-hit and trial and error. Para ba akong bumili ng tukwa na 3 beses masama, mapaminsala sa loob ng 1,000 taon? Ganun ang sinasabi. Anak, hindi niya talaga maaaring ilabas ang pinakamataas na antas ng Jade. Tay, huwag kang mag-alala, hindi tutulungan ng Diyos ang mga masamang tao. Lanan. Ang aking Imperial Green Ice Jade, walang makakapigil sa aking pagyaman. Ang berde ay napaka-berde. Hindi ba talagang nailabas ng pasaway na ito ang Imperial Green? Anong nangyayari? Sa ganitong oras ba, hindi na gumana ang pagbabago ng kapalaran? Hahaha, Imperial Green Ice Jade. Ito ay... Ano ito? Ito ay amber. Dapat kang magkaroon ng konting kaalaman. Amber ay mga insekto na nakulong sa resin ng pin matagal na panahon. Tingnan mo ito, halatang isang pangkat ng amag na iced candied hawthorn. May iced candied hawthorn ba milyong taon ang nakalipas? Ang iced candied hawthorn ay nakabaon sa bato. Talagang nakakabigla. Hindi mo ba nakita na kanina ay nailabas niya ang isang bag ng basura? Ngayon, naka-East Candid Hawthorne naman, hindi na nakakagulat. Hindi ba yon isang iced candied hawthorn? Parang yung mga binebenta sa karaniwang pedestrian street namin. Paano mo nailagay ang iced candied hawthorn sa loob ng bato? Siyempre ako ang naglagay noon. Hindi ba kaagad nagulat? Ito ay impossible. Ako ay naglabas talaga ng Imperial Green Ice Jade. Nasaan ang aking Imperial Green Ice Jade? Ano ba itong kalokohan? Ginoo, parang ito ay isang pangkat ng iced candied hawthorn na may amag. Hahaha, tignan mo kanina, sobrang taas ng kumpiyansa niya. Sabi niya kaya niyang ilabas ang Imperial Green Ice Jade. Ngayon ay naka-East Candid Hawthorne na. Kahit apelido Ice, hindi naman mali. Hahaha, nakakatawa ito. Gumastos ng 20,000 yuan para bumili ng iced candied hawthorn. May amag pa. Kung hindi mo ako mabigyan ng makatwirang paliwanag kung bakit may iced candied hawthorn sa hilaw na bato, huwag ka nang lalabas ng bahay. Hindi ko alam, hindi ko alam. Tawanan mo ako kung gusto mo, pero hindi mo ba nakikita na ang paligsahan ng pagbukas ng bato ay pek? Nilagay nila ang iced candied hawthorn sa hilaw na bato. Parang pinaglalaban ang aming talino sa lupa. Tinatawag ninyo akong clone, kayo ba ay naiiba? Bilisan ninyong kunin ang pera sa kanila. Kanina ay gumastos ako ng 50,000 yuan para makuha ang maliit na B-type Jade. Malaki ang lugi ko. Wala na, humingi na lang ng pera. Humingi ng pera, humingi ng pera. Hindi, umupo kayo. Humingi ng pera, humingi ng pera. Ano ang gagawin? Matagal na kitang hinihintay, kung hindi ka darating, mawawala ang kontrol sa sitwasyon. Kuya, handa na ang lahat ng gamit. Sa pagkakataong ito, magiging pinakamayaman kami sa lungsod ng Jing. Tara na. Anong nangyari? Tatay. Miss, may pila ako ng hilaw na bato na gusto kong ibenta sa'yo.
Ang kondisyon ko ay, Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Totoong may malakihang jade raw hilaw na bato ka? Tiyak tama yan. Narito ang 1,000,000 yuan. Kung nagsisinungaling ako, ibibigay ko ang lahat ng pera sa inyo. Ibinibenta ko ang pile ng hilaw na bato na ito. Kailangan niyong kunin ang 0% at patunayan ang kalidad ng auction na ito. Kung hindi, hindi ito matatapos. Manonood, tahimik. Ang aming auction ay walang pandaraya. Ngayon ay ipapakita ang pangalawang pil ng hilaw na bato. Kanina ay pang-umpisang pagkain lamang. Ngayon ay ang pangunahing palabas. Napakamahal ng pil na ito. Kung totoong mahal yon, bakit pa nila ito tinatago sa sako? iniisip ba nila kami na mga tanga? Nakakalungkot, pumunta lang ako dito para subukan ang swerte at makatulong sa anak ko para sa puhunan. Hindi ko akalaing mawawala na pati ang sarili kong ipon. Apo, hindi mo ba ako nakilala? Ilang araw ang nakaraan, pinahiram mo ako ng 100 yuan, nagbalik ako ng 1,000 yuan. Mabait ka, kaya huwag kang mag-atubiling bumili ng ilang hilaw na bato na ito, sigurado kang kikita ka. Paano ninyo pinalalaki ang bata? Tinuturuan ng panlilinlang mula pa pagkabata? Mali na ang paglaki ng batang ito. Tungkol pa sa pangakong babawi ng 1,000 yuan. Nakita ko sa bahay ko, lahat ng perang iyon ay may parehong bilang. Kapag peking pera, dapat pinag-isipan. Nalimutan ko na ang tungkol dito. Ay naku, Apo, pakinggan mo ang paliwanag ko. Noong nakaraan ay isang pagkakamali lamang iyon. Sa pagkakataong ito, maniwala ka, mabait ka at hindi ka namin luloko kahit ang mga magulang namin ay hindi mapagkakatiwalaan. Dapat maniwala ka sa amin na mga inosenteng bata. Yenan, ang batang ito ay madaling ipinagkanulo tayo. susubukan ko ulit. Kung ang perang ito ay masayang muli, magiging ganap akong mawalan ng pag-asa sa tao. Ang panimulang bid ay 5,000 yuan. 5,000 yuan, hindi ka mabibigo. 5,000 yuan, hindi ka maloloko. Ang dagdag ay 1,000 yuan bawat pagtaas. 51,000 piso. Tita, Palagi kaming magtataas ng presyo ng 10,000 piso. iyan na lang ang meron akong 51,000 piso. Ibibenta mo ba? ₱51,000 piso, isang bises. ₱51,000 piso, dalawang bises. ₱51,000 piso, tatlong bises. Binabati namin ang ginang na ito. Umakyat ng stage para personal na tanggalin ang bato. Laban lang. Matandang ginang, huwag sayangin ang lahat ng inyong ipon. Pagdating ng oras, wala kayong mapagtatakbuhan. Ay, problema na. Pagkalipas ng 24 na oras, mawawala ang kapangyarihan ng paningin. Ang kislap ng tubig na ito, ang berde. Posible bang totoong nakakita siya ng kayamanan? Napaka-berde nito. Pinakamahusay na beren ng imperyo. Nako, Ang magandang ginang na ito ay nakakuha ng pinakamataas na kalidad na berde ng imperyo. Batiin natin siya. Hindi possible. Paano mo nakuha ang pinakamataas na berde ng imperyo? Ibalik mo ang ninakaw mo sa akin. ay delikado ang lola. Humph, araw-araw akong sumasayaw sa plaza. Hindi biro ang galing ko. Muli nating batiin ang magandang ginang na ito. Ang mataas na kalidad na berde na ito ay tinatayang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 40,000,000 piso. Aking anak na babae, aking suwerte. Narito na ang pondo para sa pagsisimula ng negosyo ng anak ko. Lola, mabuti kang tao. Ang mabubuting tao ay may magandang kapalaran. Ang presyo ng auction kanina ay para lang patunayan na hindi kami nang loko. Opisyal nang magsimula ang auction.
Ang bawat bato ay may panimulang presyo na 30 milyong piso, magtataas ng 2 milyong piso kada hakbang. Magsisimula sa 30 milyon, 35 milyon. 40 milyon, 1 bises, 2 bises, 3 bises. Naipagbili. Naging berde. Naging berde ako. Isa pang mataas na kalidad na berde ng imperyo. Mataas na kalidad na berde ng imperyo. Ngayon parang mura na lang. Hindi possible na sunod-sunod na nakakuha ng ganito. Marami sa inyo ay may sarili ng mga sertipikadong eksperto sa pag-assess. Malayong malaya kayong magpasuri. Tama, ito ay tunay na mataas na kalidad na berde ng imperyo. Magpatuloy, 50 milyon na. Huwag kayong mag-agawan. Naging berde rin ako. Muli. Gamit mo ba ang kawayan ng kayamanan? Sobra na ang kinopya mo. Pasensya na kuya, nanginginig lang ang kamay ko. Sige na nga. Totoo naman ang mga ito. Hindi kami natatakot. Tama. Ibinibenta namin ang lahat ng ari-arian sa bahay. Pinalitan namin ng pera. Hindi ako baliw. Hindi ako kumain ng kabuti. Dalhin ang pera. O kaya, maghiwalay na tayo. Narito na ang lahat ng ari-arian. 50 milyon. 60 milyon. 70 milyon. Wow! Isa na namang mataas na kalidad na berde ng imperyo. Baka nilinis ng mga organizer ang pinagkukunan ng mataas na kalidad na berde ng imperyo. Ang kabuuang halaga ng auction ngayong gabi ay 150 bilyong piso. Kumukuha kami ng 10% komisyon. Ang natitirang 135 bilyon ay ipapadala sa inyong mga account. Maraming salamat. Maraming salamat. Mahal, Ngayon ay naging bilyonaryo na tayo. Mukhang ganun nga. Aha. Ang auction ay matagumpay na nagtapos. Tingnan nyo, ang mga ngiti ng kaligayahan sa mga mukha ng lahat. Sige na, aalis na kami. Papalit ng pera. Hahaha, aalis na. Kapag nakasalamuha kita, wala nang mabuting mangyayari. Ako ang salarin mo. Totoong katotohanan, kawayan ng kayamanan. Paano niya nalaman ang tungkol dito? Siya ay hindi umaamin, ha? Mga batang pasaway na maraming pakana. Huwag mag-alala, hindi ako ganoon kahirap at walang klase para agawin ang mga bagay ng bata. Tito, Bakit? Hindi ba sinabi ng iyong master na may kapatid siyang babaeng alalay? titulong, may mga kailangang pag-ingatan kapag bumaba sa bundok. May aklat ng kapalaran at kawayan ng kayamanan sa kamay. Malawak ang mundo, malaya kang pumunta. Ngunit ang dapat mong alalahanin ay ang aking kapatid na babae. Siya ay makasarili, matalino, at mapanganib. Dapat kang umiwas sa kanya. Ano ang mga katangian niya? Ito, kapag nakita siya ng mga lalaki, nanghihina sila, parang hindi makagalaw. Ako lang ang makatutok sa kanya. Delikado siya. Tama lang kung tawagin siyang babaeng tigre. Napakasipag niya Ikaw ang babaeng tigre. Paano mo nasabing ganyan tungkol sa akin? Tingnan mo kung paano kita haharapin. Sino ang nang insulto sa lolo? Tama na. Makipag-usap tayo mamaya. Kayo mga batang pasaway. Guro ng mga banal, pakiusap na bigyan mo pa ako ng isang kapangyarihan. Gagawin ko ang lahat para makamit ito. Hindi na ako utang sa iyo.
Wala ka ring may pagpalit sa akin. Subalit kung ikaw ay nang api sa dalawang pamangkin ko, ibig mong mamatay. Mga pamangkin, hindi alam ng maliit na tao, ako. Nainis ako sa'yo, hindi mo alam ang ibig maging tao. Mas mabuting maging aso na nag-ipon ng mga biyaya. Ah, Ang tiyuhin na ito ay nakakatakot talaga. Hindi nakatakataka na sinasabi ng master na siya ay isang tigresa. Hindi ako nandito para sa inyong mga magic treasure. Hindi ako interesado, nandito ako para sa money pearl. Ang money pearl ay ang perlas na inalis ko mula sa liig ni Loloksu. ang bagay na ito ay napakahalaga para sa aking guro. Mga ginoo at ginang. Hindi ito lugar para mag-usap, mas mabuti kung pumunta tayo sa bahay ng aking guro. Tara na. Bakit wala na silang lahat? Bakit ako lang ang naiwan? Mahilig akong maging diretso. Gusto ko ng money pearl na hawak mo, magbigay ka ng presyo. Alam ko kailangan niyong tulungan ang inyong mga magulang agad para kumita ng marami. Kung hindi, ang kapalaran nila ay malulugi. Mabubuting bata, salamat sa pagtanggap ng mga responsibilidad para sa amin ng mga magulang, pasensya kayo. Kayo ang pinakamagaling na mga magulang sa buong mundo. Ito ang tungkulin namin ng kuya mo upang gawing pinakamayayaman kayo. Dahil bata pa kami, may kulang sa pag-isip kapag gumagawa kami. Sa auction na ito, marami ang napakitang Emperor Ringid, hindi maiwasan ang pagdududa at pagnanasa ng iba. Mahirap na hindi mahikayat o matanggay ng may masamang intensyon. Pero huwag kayong mag-alala, naayos ko na ang lahat ng panganib para sa inyo. Hindi ganyan dapat magkapera. Darating ang gulo. Ang pakikipagtulungan sa akin ang tanging paraan para sa inyo. Hindi mo ba intensyong saktan ang master ko? Hindi kami ganoong tao na sasalba sa masama. Ang inyong guro ay isang matandang pulubi na laging mausok at hindi naliligo, wala siyang nakikitang plano. Sino ba ang palaging nagsasalita ng masama tungkol sa matanda sa likod? Hindi masyadong inaalagaan ng master ang personal na kalinisan. Sa salita ko para sa master ko, lihim siyang umiibig sa iyong master, na siyang guro ninyo. Pero ang master ninyo ay nahihiya at pakiramdam ay hindi karapat-dapat kaya iniiwasan niya ito. Tungkol sa money pearl, wala itong espesyal na gamit maliban sa pagpapahanga sa iba. Ah, Kung hindi ka magsasalita, hindi ibig sabihin bingi ka. Master, ginagawa ko ito para sa kapakanan mo. Kaya magbigay kayo ng presyo. Pero hindi ko alam kung papayag ba ang master. Lagi niyang sinasabi na ang babae ay tigre. Six na nga. Magbibigay ako ng presyo. Dadalhin ko ang mga nangungunang kumpanya sa financial, meaning, medical, telecommunications, real estate, at internet sa Beijing para ibigay sa inyo ang mga ito. Mga leader sa industriya ng finance, meaning telecom, medical, real estate, at internet ay dadating. Bakit walang dumadalo? Tiyuhin, naglalaro ka ba ng performance art? Dahil ako ang pinuno ng 6 na industriyang ito. Ano sa tingin mo? Ang kabuwang halaga ng 6 na industriya ko ay 100 bilyon. Pagkatapos ko itong ibigay sa inyo, maaari na kayong makipagtunggali bilang pinakamayamang tao sa mundo. tiyuhin, tanggapin mo ang alok. Maganda, matalino ka. Gusto kong makatrabaho ang mga matatalino. Kung saan ang puso ay nagnanais, kung saan ang damdamin ay nakatuon, nabibigyang buhay ang damdamin ng iba. Hindi maganda, ang tigresa ay sumisira sa aking landas. Pinotektahan ko ang aking inosenteng sarili buong buhay ko, hindi ko siya pwedeng hayaang sirain. Nagpapasensya, hindi nagagalit, walang hangarin. Takot sa akin ang matandang pulubi na ito, kahit manipiril ay kayang tanggihan. Mabuti ka, sobrang galing mo.
Medyo kulang ang master sa pagpapakita ng pagmamahal. Kami ang bahala sa after service para sa iyo, tiyuhin. Tiyuhin, ang lakas ng isang money PL ay maaaring hindi sapat. Kung isasama mo ang palanggana na ito, maaari na. May isa lang na money pearl sa mundo, parang ang iyong magic treasure basin. Kaya nito kopyahin ang mga ordinaryong bagay, pero hindi ang mga bihirang kayamanan tulad nito. Kaya, Tingnan mo, may isa pang palanggana. parang multo, gamit ang aking kapangyarihan, hindi ko kayang kopyahin ang money pearl, kayong dalawa ay makatwiran talaga. Hahaha. Totoo nga, talagang ang kapalaran. Kung saan ang puso ay nagnanais, kung saan ang damdamin ay nakatuon, nabibigyang buhay ang damdamin ng iba. Hindi maganda, ang kapangyarihan ng tigresa ay lumaki ng 10 beses bigla. Ang Red Luan Star Calamity. Matanda na ako, tapos na ako. Ay naku, Master, kayong mga duwag, ipinagbili nyo ang guro namin. Kuya, matagal mo akong iniwasan, ngayon napunta ka sa akin. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Ay naku, hindi pwede, estudyante, iligtas mo ako. Paalam. ay, Ang 6 na industriya ng master ay gagawan ko agad ng kontrata para maipasa. Bukas ng umaga ay maipapasa na ito sa inyong dalawa. Cheers! Salamat sa aking dalawang masisipag na mga anak. Ako at ang inyong ina, 3 araw ang nakalipas, isa ay super, isa ay katulong, ngayon ay may pag-aari ng 100 bilyon, para kang nananaginip. tatay at nanay, tulungan kayong maging pinakamayayamang tao sa mundo para makasama namin kayo ng normal. Nais namin na mabilis ninyong makamit ang inyong mga layunin. Ngunit sinabi rin ni Tito na hindi pwedeng madalas gamitin ang bag of treasures. Mas mabuti na mayroong isang pangmatagalang solusyon. Kamakailan lang sa timog ng Nonuk, may natuklasang napakalaking minahan ng diamante na maaring pagkuhanan ng 30 taon. 3 trilyong halaga. Tatay, sa kumpanya na binigay ni Tito sa'yo, may isang kumpanya ng pagmimina, hindi ba? Pumunta kayo sa pagmimina. Dati nang kumakalat dito na may minahan ng ginto, ngunit hindi ito nahukay. Ngayon, inanunsyo namin na may napakalaking minahan ng ginto dito, napakainam ng pagkakataon. Mga bata, ano ang palagay ninyo? Walang problema. Sige, Tianchen, Sin. Ngayon, gagawing 10 beses ang kopya ng mga gintong bar, tapos itatago ito. Pipili ako ng mga mapagkakatiwalaang empleyado para magmina. At ipapakalat ang balitang ito. Bukas, abutin tayo ng bundok ng mga gintong bar. Ginong Liu, ilan lang ang inyong hinawakan mula sa pinakamalaking mining group sa syudad, na natuklasan na minahan ng ginto na may 1 toneladang halaga. Ano ang inyong nararamdaman ngayon? Maraming tao sa internet ang nagsasabing swerte lang kayo. Ano ang sagot ninyo? Ayon sa kasalukuyang presyo ng ginto, ang halaga ng minahan ay $330 bilyon. Halos katumbas na ng kay Elon Musk na may net worth $400 bilyon. Noong nakaraang linggo, isa ka palang super, makaligalig ang kwento. Itinuring mo ba ang lahat ng ito bilang swerte? Hindi swerte. Lahat ng meron ako ngayon ay dahil sa 2 mahal kong mga anak. Dahil sa kanila, may trilyong yaman na ako ngayon. Ginong Liu, napakabuting lalaki mo. Bihira akong makakita ng taong nagpapasalamat sa kanyang mga anak kahit umunlad na. Ito ba ay isang pagbibintang lang? Marami ang interesado sa iyong kwento. Maaari mo bang ibahagi ang mga detalye? Wala akong ibang sasabihin kundi mahalin ang ating mga anak. Bawat bata ay biyaya sa pamilya. At gusto kong pasalamatan ang aking asawa. Siya ang kasama ko sa hirap at ginhawa, kung wala siya, hindi ako magiging ganito. Ginoong Liu, ano ang pakiramdam mo bilang isang bilyonaryo? Mga kite, ano ang ipinagmamalaki mo? Si Yunchu ay ang aming kasambahay, siya ang aming kasambahay habang buhay. Alam mo ba, sila ang mag-asawang iyon ay pamilyar ng pamilyar sa isa't isa. Hindi lang pamilyar, siya ang super namin, siya naman ang aming kasambahay, mga mababang uri ng tao. Kung ganoon pa, ano sila nagkaroon yaman? Ngayon ay naglilinis ka ng paa sa food spa para sa akin. Sila ang mga anak nila na may kapangyarihan sa Salamangka na sinakop ang aming kayamanan.
Kung ituturo ko rin sa'yo ang Salamanca, gusto mo bang magiganti? Ginoo, nagbibiro ka lang, di ba? Tumingin ka sa aking mga mata. Ngayon ay hindi ka na tinatamaan ng anumang panaksak o bala. Pwede ka nang magigante. Hindi. Subukan mong hagurin ang iyong braso. Talagang wala kang sugat. Hindi ko alam kung ano ang intensyon ng maestro sa pagtulong sa akin. Para ba ito sa aking kagandahan? Hindi naman. Ako ay nag-aasam lamang ng yaman, hindi ng babae. Kung patayin mo ang mag-asawang iyon, may paraan ako para maibalik ang aming malaking yaman. At ang tuyong katawan mo ay walang halaga. Ahiran mo ang mapa. Mga cute ay mga cute. Kapag napatay ko ang mag-asawa, papatayin din kita. Maraming salamat sa lahat ng tanong. Mayroon pa bang ibang tanong? Ang saya. Ngayon, ang tatay at nanay ay naging mga bilyonaryo na, halos maging pinakamayayaman sa mundo. Kailangan lang nilang higitan ang lalaking iyon, pero ang yaman niya ay nadaragdagan araw-araw. Hindi tayo palaging makakakita ng ginto, kailangan nating mag-isip ng ibang paraan para maging tunay na pinakamayaman ang tatay at nanay. Kuya, paano ba gawin yan? Kain muna tayo ng pakwan bago magkwento. Maraming salamat sa lahat ng tanong, sasagutin namin ng buong katapatan. Ginang yun, ilang araw lang ang nakalipas, isa kang kasambahay, ngayon bilyonaryo ka na. Ipinagmamalaki mo ba ito? Para sa akin, ang mahalaga ay manatiling payapa ang puso. Ang pagiging kasambahay o bilyonaryo ay pareho lang, ang importante ay ang may pagmamahal na asawa at mga anak. Ang sabi ay mas maganda pa kaysa pag-awit. Pumunta sa 3rd District. Asawa. Itulak siya palabas. Opo, opo. Multo. Hindi maganda, nasa panganib si nanay. Tatay at nanay, tutulungan namin kayo. Kayo dalawang maliliit na bata ulit? Tamang-tama, kumpleto na ang inyong pamilya, sisimulan kong lipulin kayo. Parang napariwara siya ng masamang espiritu, nananalig sa Salamanca, hindi tinatamaan ng kahit ano. Kuya, ano ang gagawin natin? Sa tingin ko ngayon, hindi masyadong malinaw ang isip niya. Parang naapektuhan siya ng masamang kapangyarihan. Hawakan mo muna siya, epektibo sa kanya ang balat ng pakwan. Gagamitin mo ba uli ang sirang balat ng pakwan para ako'y kulong? Pangarap lang yan. Kuya, hindi epektibo sa kanya ang balat ng pakwan. Panoorin niyo ako. Mamatay na kayo lahat. Ano ibig sabihin nito? Mama at Papa, tara na tayo. CJ, Tara. Ano ba ang ibig sabihin? Kayong mga demonyo. Sa loob ng 3 buwan, Papa at Mama ay pinalawak ang kanilang negosyo sa buong bansa. Lahat sila ay nangunguna sa kani-kanilang larangan. Ang kabuang yaman ay higit sa 4 na trilyong dolyar, kaya sila na ang pinakamayayamang tao sa buong mundo.
Ang mama ay napakahusay din, naging pangulo ng Federasyon ng mga Kababaihan at nanguna sa iba't ibang aktibidad para sa kababaihan. Naku, ngayon abala na si Papa at Mama at mas kaunti na ang oras na maipapasa nila sa amin. Bawat kilos nila ay mahalaga sa buong mundo, kaya hindi sila pwedeng magkamali o maging pabaya. Ginoo Chuan, hindi ko kailangang sobra ang pasasalamat para sa akin. Singsin, nagbigay ako ng donasyon para tulungan kang manalo sa eleksyon. Sana matupad mo ang iyong pangako na panatilihin ang kapayapaan sa mundo at huwag na magdulot ng hidwaan. Siyempre, hindi ko malilimutan. Ayon sa tradisyon ng China, magpapadala ng tao para maghanda ng titulo. Mahal, ngayon tayo na ang pinakamayayaman sa buong mundo. Sumasalalay ang kapalaran ng buong mundo sa atin, marami ang laging tumutok sa ating kilos kaya nakakapagod. Mas malaki ang kakayahan, mas malaki ang responsibilidad. Kahit mahirap o mayaman, kailangang umuwi sa bahay para sa bagong taon. Tara na, umuwi tayo. Araw-araw, Singsin. Mama at Papa, sa wakas ay nakabalik na kayo. Hindi tayo kailanman maghihiwalay. Mahal namin kayo. Papa at Mama, mahal din namin kayo. Araw ng pagsalubong sa bagong taon. Mabilis, maghanda tayo para sa salusalo ng bagong taon. Tara na, Singsin. Luto na ang mga dumplings. Wow! Ang bango naman. Tara, kakain tayo ng dumplings. Tuwing bagong taon, kailangan nating magbigay ng mga mabubuting salita sa lahat. Panoorin niyo ako. Naway matupad ang lahat ng ninanais niyo at maging masaya at payapa ang inyong buhay. Naway dumaloy ang yaman ng walang tigil.